Mga hakbang sa pagsisimula ng bigasan business. Hi mga suki! New Year, new goals para sa ating lahat. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo at bibigyan ko rin kayo ng idea kung ano-ano ang mga hakbang sa iyong nais na umpisahang bigasan business. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na sa ganitong negosyo, hindi sa gusto mo lang ito dahil nakikita mo sa iba na successful sila, na nakakapundar sila ng bahay at sasakyan, at kung sa tingin mo ay ganun lang kadali magnegosyo ng bigasan, una ay dapat buo ang loob mo, handa kang matuto, at dapat matyaga ka sa umpisa. Dahil sa umpisa pa lang ay susubukin na ang iyong pasensya. Dapat mong alamin ang mga iba't ibang klase ng bigas na iyong ititinda. May mga iba't ibang variety kasi ang bigas at kapag tinanong ka ni customer, ay dapat alam mo ang bigas na ibibigay mo sa kanila. Be honest sa mga tinatanong sa'yo ni customer. Kapag naghanap siya ng malambot, ay dapat malambot ang ibibigay mo sa kanya. At kapag naghanap siya ng maalsa, ay dapat maalsang bigas ang ibibigay mo sa kanya. Para sa una pa lang ay makuha mo na agad ang tiwala ni customer at maging suki mo na siya. Pangalawa ay dapat meron kang pangkapital. Ang kapital ay depende lang naman sa kung magkano lang ang kaya mong simulan. Gaya ng lagi kong sinasabi ay pwede ka namang magsimula muna sa kaunting bigas hanggang sa unti-unti mo na itong mapalago. Sa mga nagtatanong ng aming bigasan, lalo na sa mga new followers natin, kami ay nagsimula sa 100 piraso ng 25 kilos na bigas. Yan ay dahil matagal na rin ang aming experience sa pagtitinda ng bigas. Ngayon ay ika2 taon namin dito sa aming pwesto. Kung gusto mo namang umupa ng pwesto ay dapat maghanda ka ng 5 to 10,000 para sa iyong uupahan. Sa tauhan naman ay kaya na ang isa dahil kasama ka namang nagtitinda at dapat hands-on ka lalo na sa simula pa lang ng iyong negosyo. Hindi pwedeng iasa mo agad sa iyong tauhan o sa kasama mo sa tindahan dahil ikaw mismo dapat ang haharap sa mga customers mo. Ang pangatlo naman ay ang mga permits. Katulad ng DTI, Business Permit, Mayor's Permit at BIR. Ang babayaran mo sa mga permits ay depende sa kung magkano ang kapital mo. Sa aming bigasan ay umabot ng 10 to 15k ang nagastos namin sa mga permits. Bago ka magsimula ng iyong business ay dapat kompleto na ang mga permits mo. Kung ako ang tatanungin, ang buwan na magandang magsimula ng negosyo ay January. Dahil yan din ang buwan ng pagre-renew ng mga permits natin. Kung mid-year ka naman magsisimula ng iyong business, pwede rin naman kung gusto mo nang magsimulang magnegosyo. Pero 6 months pa lang, pagdating ng January ay ire-renew mo na agad yung mga permits mo. At dyan ay magbabayad ka ulit for renewal. Maganda ang January kasi after 12 months ka pa ulit bago makapag-renew. Sa suppliers mo naman ay dapat legit at trusted ang kukuhain mo. Maiging nagba-background check ka o kaya napupuntahan mo sa mismong bodega nila. Kahit anong uri man ng negosyo, hindi nawawala ang challenges. Difficult times, basta wag na wag ka lang susuko. Normal lang yan sa isang negosyo. Ang mahalaga, masipag kang magtinda araw-araw. In the end, makikita mo rin worth it lahat ng pinaghirapan mo.